Ngayon, ang kamangha-manghang pag-asang yan na ibinibigay sa atin ni Jehovah ay talagang nagbibigay ng kaaliwan sa atin. Tingnan natin mga kapatid kung paano. Interviewin natin si Sister Melka Nabalta mula sa Brewster, New York Kongregasyon. Sister Nabalta, merong ilang tanong sa iyo po. Una, namatayan ka na ba ng mahal sa buhay at ano ang naging epekto sa iyo? Opo, Brother Emberling. Namatay po ang aking ina noong nakaraang Setyembre. At ito nga po ay nagdulot sa akin ng lubhang kalungkutan at dalamhati. At wala akong gustong gawin kundi umiyak. Parang pakiramdam ko ay hindi ko ito makakayanan. Yan ay karaniwang reaction, Sister Nabalta. Kaya, anong katiyakan mula kay Jehovah ang nakatulong sa iyo na makayanan ang kalungkutan? Dahil lang po na alam ko na ang aking ina ay merong gumawa ng magandang record at tapat na naglingkuran kay Jehovah, kaya nakakatiyak ako na bubuhayin muli siya gaya ng binanggit ng Hope 14:15. Magandang salooban, Sister Nabalta. Paano mo nadama na tinulungan ka ni Jehovah? Una nga po ay yung suporta ng aking pamilya, ng mga kapatid sa kongregasyon at ang pagdalaw ng matatanda at minsan din pagdalaw ng tagapangasiwa ng sirkito. At silang lahat po ay nagbigay sa akin ng pampatibay loob na nagmumula sa Biblia. Okay, ang huling tanong. Mayroon pangalawa, yung personal na panalangin, napaka-importante kay Jehovah. At dito, ibinuhos ko kay Jehovah yung aking humagulhol ako sa panalangin sa Kanya upang makapag-adjust ako at makayanan yung pagkamatay ng aking ina. Okay, pasisi na po. Ang huling tanong na. Bakit ka makititiyak na makakatotoo ang mga pangako ni Jehovah sa hinaharap? Kaya po nang binanggit sa Apokalipsis 21:1 hanggang 5, binanggit doon na gagawin bago ang lahat ng bagay at aalisin niya ang ikasakit at ang kamatayan. At katulad na rin po nung nabanggit na sa Hope 14:15 na si Jehovah ay sabik na gawin ito, ang pagbuhay niya sa mga mahal na lingkod niya at ganoon din sa mahal na aking ina. Okay. Napakaganda na exemplo para sa amin, Sister Nabalta. Maraming salamat, Sister.